Father, kami po ay mula sa Union Theological Seminary, mga seminarians po. At kami po ay nasa Midler. So ito po yung second year, pangalawang taon po namin sa seminary. And yung kami po ay composed of sa dalawang programs. As of now, meron po kami mga Master of Divinity and Bachelor of Theology na yun po yung aming tinitake sa seminary ngayon. And one of our requirement sa amin pong course ng Ecumenical and Interfaith World Religion ay yung aming Ecumenical Church visit at saka interview po sa one of member churches ng NCCP. At ito po ay isa ang ECP, ang Episcopal Church in the Philippines, na isa sa mga member church ng NCCP. So maraming salamat. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat po kami sa pagpapaunlak ng interview pong ito sa inyo. So meron po kaming mga katanungan sa inyo po. Pero bago po tayo mag-start, paalala lang din po na lahat po ng masasama sa video is not for public view. So makakaasa po kayo ng video na ito ay for requirements lang din po namin and for the eyes of our professor and siguro po sa students din ng mga classmates din po namin. Yan, sige po. Thank you. Sige po. First question po, what is your denomination, the name of the church, and what is the name of the assigned administrative or clergy? Okay, so hello. Magandang hapon sa ating lahat. So, the Episcopal Church in the Philippines, ito ang ating church as we call, na kabilang sa NCCP. Isa din ito ang autonomous province of the Anglican Communion sa buong mundo. And then sa ECP ay mayroong 8 dioceses sa buong Pilipinas. Isa dito ang EDCP. So dito nakapaloob ang St. Barnabas Episcopal Church. EDCP stands for Episcopal Diocese of Central Philippines. Ito yung nasa gitna. So sa itong church natin ay matatagpuan sa Tagaytay City. Okay. Nag-iisa na lang na ECP dito sa Cavite for mid-time. And then ito ding St. Barnabas Episcopal Church ay kabilang sa isang deanery. So sa isang diocese ay mayroong 5 dioceses. So isa ito matatawag na Southern Luzon deanery. So itong Cavite, Batangas, Laguna, and then towards Bicol region. And ito ang ating open for this deanery. And then ako po ang inyong lingkod, si Padre R.B. Sinang Carion. At ako na ay mahigit 1 taon nang naka-assign dito. At yung pangalawa naman pong question, what are the principles or standpoints of the Church about ecumenism, compassion, solidarity, and love in relation to the community ministries? So according to my source, napagpan din ito kasi first time pa lang maka-encounter ng mga ganitong mga questions ay hindi mo rin kayang sagutin within a glimpse of time or sa pinakamaikling panahon. So I need a resource person. So sabi po dito na itong Episcopal Church in the Philippines, the autonomous province of the Anglican Communion, is not actively participate in the ecumenism through various ways. So ano ba yung mga ito? Including the shared participation events like the Week of Prayer for Christian Unity,
So, yan po yung ginagawa natin every January, year in, year out sa ating Gregorian calendar. Tama po? And also, the ACP is engaged with other denominations via the National Council of Churches in the Philippines. So, palalamin ko yan. Ito sinasabi natin, very short yung ecumenism pagdating sa, actually we have professors from the ACCP before, pero yung about sa solidarity, compassion, and love to the community, in relation to the community ministries that yung ibabalik ko po dito is yung about yung ginagawa ng church itself. Okay, so sabi po dito na in a church ay talagang mayroong pari na naka-assign dyan. In terms of its jurisdiction, okay? So meaning, the place, the members, and the non-members as well. Kasama din sila dyan. So every churches are anchored with what we call the 5 marks of mission o yung 5 tanda ng pag-mission. So kung aking babasahin dito, 28, una dyan is to proclaim the good news of the kingdom of God. 2, to teach, baptize, and nurture new believers. 3, to respond to human needs by loving service. At itong pinakahaba na pang-apat is to seek to transform the unjust structure of the society, to challenge violence of every kind, and to pursue peace and reconciliation. And then yung pang-5, itong to strive the safeguard the integrity of creation and sustain and renew the life of the earth. So, yan po yung sa mission na talagang ginagawa ng churches. So, palaliman natin, itong the 5 mark of mission is an expression of what the church believes. It is how the church interprets and applies the Bible. So the practical application of our baptismal covenant or our vows in our daily lives. So these 5 marks of mission is to be applied and experienced holistically, not selectively by all members, because the 5 marks of mission are interconnected and interdependent. So in the Johannine passage, Jesus informs his disciples, states, and I quote, "Greater love is nothing than this, than a man will lay down his life for his disciples." So this is an excellent liturgy or inspiring sermons and relevant Christian education programs are necessary. But pastoral care is also a major ministry that is needed by our people. So Jesus' sacrifice on the cross is described by the word compassion. So therefore, the clergy, itong mga naordinahang mga ministro, must be compassionate and caring at all times. No? Hindi lamang sa sarili, kundi lawakan din. So, meron din tayong the ministry of presence of clergy in times of need are equally important to the lives of our people. So while we are there, we will be the light and the salt of our community. So I think sige po, so nabanggit niyo po yung mga missions, yung mga goals ng especially doon sa ECP, kung ano yung batayan ng ECP tungkol doon sa ecumenical. Sa next question po natin, so sabi natin na yung ecumenism ay compassion and solidarity are interrelated and interdependent. So sa ECP po, para sa ECP, what is the importance of interfaith dialogue and how does the church or specifically the ECP participate in such inclusive activity? okay, so according to my copy, so I said I didn't memorize the answer for the questions. So
Yeah. The Episcopal Church in the Philippines engages in what we call just interfaith dialogue through various partnerships and initiatives, notably with the Iglesia Filipina Independiente under the Concordat of Full Communion that was established before. So this relationship facilitates joint mission efforts and training of seminarian entering St. Andrew's Theological Seminary. So parang andun din yung isa dyan. The church also participates in broader ecumenical efforts, including dialogues with the Roman Catholic Church, which are often inspired by calls for peace and unity and a desire to foster mutual understanding and collaboration. So another importance of interfaith dialogue is the engagement with other faiths and ecumenical partners. So parang andyan din. Not also for the members of the NCCP, pero meron din yung mga kasama nating mga other churches. So, una dito, kaya ako sinabi itong engagement with other faiths and ecumenical partners. So, first is the broader ecumenical dialogue, or in this church engages in ecumenical dialogue and collaboration, acknowledging its responsibility to fulfill the call of Christian unity. Okay? So, secondly, is the interfaith events. So, ano nga ba itong mga ito? For the church, involvement extends its participation such as youth peace camps. So, ito yung mga peace camps for individuals from different faiths, share their beliefs and foster understanding. This church also having goals of interfaith dialogue in promoting peace and harmony. So, like many other faith communities in the Philippines, the Episcopal Church in the Philippines recognizes the need for dialogue to address conflicts, promote harmony, and build peace between different religious traditions. So this church also participates in sharing and learning, whereas interfaith dialogue provide a platform for sharing unique religious traditions, learning from others, and developing open-mindedness and welcoming attitudes toward different beliefs. So aside from being a member of NCCP, CCAA, Council of Churches in East Asia, WCC, World of Council of Churches, and as a province of the Anglican Communion, we do participate in the interfaith dialogue. So locally, Episcopal Church in the Philippines is in concordat with IFI, and recently in partnership with Iglesia Unida Ecumenica. So, yan ang alam kong, I think, for the dialogue, for the interfaith. Yeah. And to add some is, the church naman is open. Kahit anumang religion yan sa buong Pilipinas is open for what we call the learning. We are not, kasi yung church ng ACP is not saying that we are the true church. And of course, lahat din naman, pati din sa simbahan ninyo, hindi nyo rin masasabing kayo ang true church. Okay? So sinasabi natin, yung sa amin na aking narinig, na huwag nating sabihin yan. Kasi tayo ay part of the process, we are on the continuous learning. Ano nga ba ang pwede nating ma-adapt from the other religious denomination? Na siguro, if we adapt that in our churches, ay paano din natin mapapalago ang ibang membro, diba? Kasi hindi naman lahat ng mga member natin is that they are solid na family
mayroon ng mga iba't ibang galing sa iba't ibang denomination. Siguro sometimes para tayong nagiging aware kung ano yung sasabihin natin and how we will interact with them. Para hindi natin masaktan ang mga damdamin ng iba. So I think that's the positive itong pagkakaroon ng interfaith dialogue. Because we share and learn and we adapt at the same time. Very well said. Thank you po, Father. And yung last po nating tanong ay, how does the ECP witness and respond to the call for social transformation? And please cite some concrete examples. So if we are talking about transforming by making a stand or stance against injustice and oppression, so hatiin po to ng dalawa. Social transformation and then yung witnessing and responding. So unahin po muna tong social transformation. The Episcopal Church in the Philippines has been dubbed as the silent church because of its not so open and not so active and not so clear stance on social and moral issues like corruption, extrajudicial killing, and other issues besetting the life of the people. So most of the time, nakikiride on lang sa NCCP. But we do not have a solid, independent stance on a lot of issues. Kumbaga ba, we pass resolutions at conventions, but sometimes it ends there. No follow-up at all. So in my view, ay nakikita po ang kakulangan ng simbahan sa usaping social transformation. And we are still finding ways on how the church can actively participate in transforming the unjust structure of the society. Okay, so that's the on social transformation. On one hand, ito naman, through witnessing and responding, the ECP is very strong in the asset-based community development or ABCD. I hope, I think you heard that. And then yung E-Care program. E-Care is the Episcopal Community Action for Renewal and Empowerment. Okay? So these programs are not only intended for its members only, but for other communities as well. So siya ay open. No? Hindi lang po eksklusibo sa mga member. Kaya po yung meron yung mga E-Care na yan. Kaya po saan natin nabubuo itong livelihood programs. Pwedeng magsimula sa asosasyon or later on magiging cooperative. At sila ay magiging self-sustaining communities through R2G. So itong R2G is yung receivers to givers program. Okay? So the communities are being organized by E-Care staff through seminars, and later on, if the community will receive the grants, and from this, in return, they become givers to other communities in need, and thus continue uplifting lives. Yung sinasabi po natin dito na witnessing and responding, pagdating sa usapin kung paano natin matutulungan ang mga kasama natin, lalong-lalo na hindi natin maiwasan ang ating bansa ay maraming kalamidad. So, from the past years, ay nagsimula sa Leyte, yung sa Pangbaho, Ormoc, and then sa Aklan, sa Palawan, and then lahat ng mga communities sa buong Pilipinas ay dumadaan dito sa E-Care program o yung R2G. So, ang gusto ko lang ibahagi dito ay
sila yung mga taong talagang nasalanta. Ano man ang klaseng kalamidad na dumating, we are there to extend our help. So, we are there to, ito ang gagawin natin. Grant ito, hindi ito loan. Grant ito. Basta sabihin nyo kung kailan nyo maibabalik. You will use this in how many, anong duration of time yan. Pero pagdating ng panahon, you will ibabalik nyo yan para naman itulong natin sa iba. So, habang yung community through our financial help, di ba? Kung paano sila makabangon, ay doon natin makikita na kung sila ay lalago, thank you Lord. At sila din ay kaagapay ng simbahan. So parang dyan din pumapasok ang ating churches to monitor din spiritually. Yung iba naman, not all is member ng mga communities o mga livelihood. Yung iba is from different denomination. So we are there to help, okay? And in return, ibalik mo yung hiniram mo, ginamit mo, at itulong naman natin sa iba. So parang mayroong tinatawag na pass on yung receivers to givers. Ito yung kagandahan na isipin itong ganito kasi sa community din nanggagaling ang pangangailangan. So bukal sa kalooban ng isang natulungang komunidad na kung mayroon siyang ibibigay, yan ulit yung maiipon. So yung mga iba na sinasabi natin, if you're aware of the word association and the cooperatives, pwede nilang sila yung sa isang event, sa kanila mismo manggagaling ang lahat ng gagastusin o pangangailangan. So in some dioceses, yan yung ginagawa nila. So yan yung kagandahan ng witnessing and responding naman dito sa transformation. So at least makita natin na hindi palaging ganon ang buhay ng isang tao na dumaan yung mga pagsubok ay hanggang doon lang. But we are there to respond. Paano ba natin sila ma-uplift habang sila ay nabubuhay, ay paano din nila maipa-puso o maipa-buhay sa buhay na mayroon tayong nalulikha na gumagabay sa ating lahat. So andyan pa rin. So magkaugnay yung tulong at yung spirituality. Kasi ito naman yung kagandahan. Kaya tayo ay nag-aaral. Kasi marami tayong matututunan. We should not say na sa sarili natin na I can do this, I can do that. Pero kung tayo ay ma-emerge sa mga communities, yung mga tao din naman yung nagbibigay sa atin ng inspiration. So makita natin yung mga different stories ng ating mga congregation. Then paano din tayo, paano ba tayo re-responde? Paano ba tayo re-rescue sa mga ganun? Kasi kung laging, diba, makita natin kung palagi na lang na ganito, pagising mo ng umaga, pagtulog mo ng gabi, it's the same. Diba? Parang walang nagpagbabago sa isang tao. So, I think the ECP is doing its best na kung paano is makatulong naman sa ibang nangangailangan. Thank you po. Mahalaga din po yun kasi di ba sinabi niya na yung part ng sa social justice ay being silent, pero yung working ng ECP regarding sa welfare ng iba ay big part din ng social justice na gusto natin mangyari. So yun po, masaya po kami na marami kaming narinig sa inyo po na pag-aralan namin. So parang nakikita namin in a reality yung mga napag-aaralan namin sa seminary na sa book lang o sa discussion lang. So nakikita po namin na tama pala yung napag-aralan namin. So maganda po na naiintindihan din po namin yung mga sinabi nyo regarding sa ecumenism, regarding doon sa ating social responsibilities. At natutuwa po kami na yung Episcopal Church in the Philippines
kahit na parang unheard siya madalas, pero nagiging heard naman siya o naririnig naman siya ng mga communities where kung nasaan yung mga churches sa kanilang mga diocese. So, nakakatuwa po na marinig namin yun. Baka po merong mga ilang questions yung ating mga kasama seminarian. Ano kung tatanong si Irving kapit? Thank you, Father. At kami naman po sa ano po namin, sa course po ito, ay lahat ng mga member churches ng NCCP ay medyo na ano na po namin na nabigyan kami ng brief introduction sa lahat ng mga member churches. And ako po personally, and alam ko po sa mga klase ko din na dahil hindi po sobra po kaming natutuwa dahil ang ECP ay amin pong kayo po personally na makausap at magkaroon ng interview po sa inyo at mas madagdagan po yung kaalaman namin tungkol sa ECP. At ayun po, tawag nito, dahil nga hindi siya masyadong, hindi pa po namin siya, so hindi pa po ganon namin na-explore or mas nagkakaroon ng idea sa ECP. And hopefully, ay hindi lang po dito matatapos sa interview yung ating mga discussions, and also baka nga po magkaroon pa po ng mga connections tayo, kasi dahil nga po ngayon we are creating yung Cavite Ecumenical Movement, and ang mga churches naman po namin ay kabahagi, no? At kabahagi din po kayo sa amin sa ano po ito, sa Cavite Ecumenical Movement. Ayun po, Father, thank you po. Okay, thank you. Sana nga ay kahit papaano ay bilang akong isang ministro ng ECP ay nakapagbigay ng mga konting kaalaman sa inyo. Actually, malawak pa ang mundo na kailangan natin i-dive para tignan natin kung ano nga ba yung mga iba't ibang maganda yung partnership para ano ba yung ginagawa ng ibang churches na pwede din natin maatahan. Okay. So we don't know, baka sa Manila, dyan na para sa St. Andrews Theological Seminary magiging isang seminarista o mga ilang sa inyo pagdating ng panahon, we don't know, diba? So thank you po sa inyo pong pagbisita, mga pastors, mga pastora. Father Arma. Ako yung nakatalagang tawag dito. Bale, ako yung tawag dito. Ang pangalan nga pala ng simbahan para kapatid ng Panginoon sa Bayan sa Takuspan. So, pinangalan kasi ang simbahan kasi sa pinapangalan sa mga banal or sa mga simbolismo ng katipusan, ito sa Pactus. So itong na to ay pinangalan sa pangalan ng sa Pactus. Kaya ang pangalan ng simbahan ay sa Bayan sa Pactus. Ganyan ang nakakagaling ng simbahan na pangalan ng santo or sa simbolismo ng kalikasan, which is yung kasi po, historically, yung post, yung matandang post, nakuha ng mga kapatolero sa ilong ko Lapo, yung saan mo kayo galing no? Brothers and sisters, dito mo kayo galing saan? Sa atin ko, so hindi nyo nakita yung nagiging katingkawi. Tawag din sa katingkawi yung burning tawag dyan, nagpapapal makarating mula ko kapunta dito. Nakuha nyo yung cruise. Wala pang simbahan na pag-bless yung bibigyan dito. Nakuha nyo mga kapatolero. Then,
naging sentro ng devotion ng mga tao dito. And then, nag-create tayo yung simbahan, hindi siya pinipili. Nakiusap sila na magkaroon ng misa dito. Yun na, ang sentro ng devotion ng mga tao dito ay yung mga lapong sa Pactus. Sa Pactus din sila ang nagkawalan. So yun. And then kami, syempre ito si Balata is under the direction ng Independiente, isa sa mga member churches ng National Council of Churches in the Philippines. So yun siguro yung answer sa first question. Ayan, ako ay 5 taon na nag-YouTube dito. Nabigyan pa ng another 20 years. Kasi hindi pa full version yung simbahan. Hindi pa ako another 3 years para siguro din tapos yung simbahan bago ako next dito. Kasi yung simbahan na to, yung matandang simbahan na iba ako. Sabali bago tayo yung simbahan dito eh. Kaya na daanan itong simbahan ng World by Infant. Kaya so bago tayo yung simbahan ng yung matandang simbahan na iba kaya ako yung talagang dumaan sa hirap ng itong simbahan na ito. And bigyan pa ako ng 3 years para tapos talaga yung bago siya nire-educate. So yun siguro yung bakang yung lugar. Bakang yung and then, the second question is, what are the principles or standpoints that church of healing, compassion, solidarity, love, ako yung mga rin Bible, ginawa ko ng Philippine Bible Society anniversary. Ang special feature nito is yung mga constitution and canons, simbahan, and then yung mga iba't ibang mga statements and mga technology ng iba. Siyempre, makita ninyo na yung sinasabi ko ay hindi nagaling sa akin at talagang paniniwala ng simbahan or declaration ng simbahan. So, I prefer na gumamit ang parang makita ninyo na ito talagang tuntungan ng simbahan. And yung constitution nyo is nakikita siya dito sa kasi ang simbahan ko kasi kung medyo pinipilitin may ibang areas of teaching ibang ano ba yung nurture nila sa mga mananampalatayaan. So dito po sa makikita natin sa areas of teaching, isa sa mga priority ko ng simbahan bukod sa worship, first of all, worship, human development, then social action, then kasama rin sa mission ng simbahan ng turo, i-nurture yung mga mananampalatayaan through ecumenical life. Kasama siya doon, specify. Kasi, kasama rin na lang, naniniwala sa simbahan na dahil kayo binigin sa atin ang Panginoon na lalo ng Panginoon sa atin na tayo magkaisa tulad niya at kami ama ay isa. So, yung prayer and pagsama sa atin ng Panginoon and ang simbahan ang legislative community ay naniniwala sa amin. Ginagalang sa ganito, ginagalang and we treat these diversities with respect and acknowledge our unity in diversity and seeking to discern the realm of God and the workings of the Holy Spirit here and forever. So yun yung pinakapanitunan niya dahil ito'y panalangin ng Panginoon, hindi kailangan magkaroon ng katotohanan sa atin. At the same time, hindi magkakaroon ng katotohanan sa atin, hindi tayo
unang buhay pa lang ng simbahan, marami siya pag-usap ng mga marami siyang sinusulatan, katempal, ng mga iba't ibang mga leader sa ibang simbahan, especially sa ibang bansa. One particular name is Bishop Edward Lerson, Old Catholic Church sa Europe, particular sa Switzerland. Yun yung isa sa mga nakakausap niya. Marami pa si Agripay. Bukas yung puso ng siguro dahil kaya bukas yung puso ng Agripay sa pagkipag-dayalo mo, pag-usap, pagbuo ng iba-ibang connection sa ibang mga simbahan, ay siguro dahil sa halimbawa ng mga forefathers ng simbahan na itinong sila yung kanilang sarili sa pagkakaunawaan. Kasi yung isa sa itinagin sa akin ng Iglesia Romana nung simulang buhay pa lang ng simbahan. Kaya yun siguro yung unang-unang nilanap ng mga forefathers ng simbahan. Kasi yun yung hindi namin naranasan sa Iglesia Romana. Nalalitin ko bakit naranasan. Kasi si Agrippa yung niniwala na siya na masakit ang bawat pagkulang. Masakit ang bawat pagkulang. Hindi siya madali. And sadly, nagtapos kami sa pag-iwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan. At yun din siguro yung ilan sa mga dahilan kung bakit isa sa mga niyakap na prinsipyo ng simbahan is maging bukas para sa ikomunismo. Makipag-usap, makipagtulungan sa mga simbahan. And patunay dito, may CCTV dito. May CCTV dito. Meron tayong alam niyo ba? Meron tayong commitment on partnership, di ba? Commitment ba? Covenant of partnership. Covenant of partnership. Ang Mississippi at saka tayo. And then, yun nga, yung kasipahan, Memphis, Yenili, ang Tulida, kasama natin sa ibang churches. Kaya nandoon yung ibinibigay ng simbahan, kasi yung simbahan, yung pagtuturo at pagpapahalaga nila na maging open yung mga kasakian na ilalalo, yakapin yung ibang tao, yung ibang paniniwala. Sabi nga yung mga bishop, sa isang libro, mga bishop na kayo sa isang libro, titled Our Heritage, Our Response. Sabi nila, sabi niya Agrippa nung pinag-usapan ng Catholicism. Kasi ang Iglesia Catholic itinutuloy namin na kami sa bilang mga Catholic. And when we define Catholicism, we define ourselves as Catholic because we embrace all people without any distinction, children of God. Kaya kahit kasi bukas yung aming puso o bukas yung aming sarili para sa pakikipag-usap at pagkakaunawaan. And then, kasunod ko siya, di ba? Compassion and love. Actually, wala sa statement ng simbahan. Siguro kung meron mo magpapaliwanag yun, okay, kung tatanggapin niya yung reason ko. Kasi actually, wala siya sa simbahan. O makikita siya sa buong ng simbahan. Pero not directly explained as compassion or habang
pagmamahal. Kasi naniniwala kasi ako, ang love is actually learning. Love is actually learning. Ano ba yung pabalik ka rin ng love? Siguro sabihin natin, I hate anger, pero hindi. Bakit? Kasi, kung hate at anger, bakit merong mister na sinusundo pa rin yung kanyang misis? Kahit may nag-away sila, nagkakapagbuhan sila, di ba? Kahit pwede sila magpansilan sa daan, basta susunduin niya pa rin, di ba? Di ba? Ibig sabihin, kahit sa galit, nag-exist yung pag-ibig. So, ibig sabihin, hindi ka baliktaran ng galit. Yung pagmamahal. Ang kabaliktaran ng is, para sa akin, indifference. Walang pakialam. Walang pakialam. Kasi pag wala kang pakialam, wala ka ng pakialam, dun sa tao sa sabihan ng mahal, wala kang pagmamahal. Kaya, doon ko siguro masasabi yung paano ba tinitingnan ng Pope, pinapakita ng simbahan yung pagmamahal at habag. Magkarugtong kasi siya yung habag at pagmamahal. Hindi po pwede walang pakialam ng simbahan. Kasi hindi siya nagpapakita ng habag at pagmamahal. At sa buhay ng simbahan, sa buhay ng Iglesia Pilipino, sa simulang buhay niya pala, yung rason pala kung bakit siya tumiwalay sa Iglesia Romana. Habag at pagmamahal na. Nagpapakita na lang pakialam. At tinatanggal sa buhay niya yung kawalang pakialam. Kasi kung ewan ko kung alam ninyo, pero may kasi based sa research ni Father Terry, yung rector namin. Kasi meron tatlong reason kung bakit tumiwala yung kareto sa Iglesia Romana. Una, yung about na sa Filipinization ng mga simbahan sa Pilipinas. Yung mga Pilipinong party, coadjutor, or katulong ng party, hindi sila pinapayagang umawa ng mga parokya. The second reason is meron kasi promise yung mga private. Ibibenta nila yung mga lupa ng lupang na-apply ng mga private. And then, the US government will distribute it sa mga magsasaka. Which is hindi nagkaroon ng katotohanan. Yung second. And ikatlo, syempre, nakunting struggle ng mga workers na pinaunahan na yung programa ng mga dahil sa hindi makatanong ang pasahod, hindi makatanong ang hindi naman sa usaping religion, hindi yung mga simple pakibaka, yung mga ordinaryong binabaga ng mga ordinaryong manggagawa. Isa yun sa mga rason kung bakit uniwala ng Iglesia Pilipino sa Iglesia Romana. So, pag tingnan natin halos social issues yung mga lagi-lagi. Hindi siya more on religious lang. More on yung ugnayan ng simbahan at kung paano nakakita yung kanyang bayan, yung bayan ng Diyos. Yung dinaranas ng bayan ng Diyos. Yun yung reason kaya sa 25 kung bakit lagi na yung sinasabi kapag laging bakit mag-protest ang mga makaya ng people. Sabi niya ng 25 sa ilalim ng mga kasuotong pagpari na may yung pala importante na mahalagang rason na para makailan. At yun, para sa akin, yung simbahan, pinapakita niya yung pagmamahal at habang sa pamamagitan yung pagiging bukas na kami sa upang makita ang kalagayan ng bayan ng Diyos.
kapag nakalimutan ng simbahan na konsensya siya ng lipunan, mawawala na yung identity na kaya sumasamba sa Diyos. Mawawala na yung identity niya bilang isang bayang itinangan ng Diyos para sa Kanya. Yan siguro. And syempre, dapat siya makikita sa bawat grassroots. No? And sadly, ako dito, ang exposure ko lang sa ecumenism, more on sa Iglesia Romana. No? Kasi, siguro, lapses ko rin bilang parish. At the same time, kasi yung pinaka-struggle ko rin dito, bilang nag-ibahan ng simbahan. So, and I am hoping and praying na sa mga dati na. Pero before ako nagpapag dito, umadal ako sa kabitin yung may kasama na yung Father Mayali. Yung Father Mayali talagang Father Ryan Pagkaroyan yung nakatalaga sa akin sa ecumenism at social action ng diocese. So may mga particular na mga pari na siyang humaharap sa mga particular na mga ministriya at buhay ng simbahan. Yun lang. And then, alam mo sila? What is the importance of interfaith dialogue and how does the church participate in such occasion activities? Yung nakakapil mo din sa kanila. Ayun na. Paano ba? Para kasi umantong umantong tayo sa pagkakaunawaan. Dapat mag-uusap eh. Pag nawala yung pag-uusap, hindi ka nandun sa pagkakaunawaan. Hindi ka nandun sa respeto. And yun yung unang hakbang. Kaya mahalaga siya. Mahalaga yung interfaith dialogue. Kasi hindi mabubuo yung respeto, pagkakaunawaan, kung walang pag-uusap. Kahit sa ano naman kahit sa simple relasyon lang naman di ba? Kapag hindi kaya makapag-usap ng mag-partner sa isa't isa, yung differences, lalaki ng lalaki. Yung hindi pagkakaunawaan, lalaki ng lalaki. And mahalaga yung interfaith dialogue kasi yun yung pinakaunang panuntunan para makapagsimula ng respeto at pagkakaunawaan. Yung maunawaan natin sa loob ng isa't isa sa pamamagitan ng pag-uusap. Ngayon siguro. How does the church witness and respond to the call for social Ayun. Yung sinula ko. Ang dahil na wala yan. So, ngayon kasi, mamaya may isa kami. May rosaryo ng pupunta susundin namin ng dire o order. Mamaya naman. Then, mag-rosary, pamanahan ko, and after that, sintabi sa akin. Kaya ako nag-get kasi, sakto kasi yung saint na, wedding kasi, we commemorate Saint Teresa of Child Jesus. No? Bakit ganun yung title niya kasi, kasi siya yung devotion niya, naniniwala kasi siya na every little things, every simple act of faith and love ay can always touch the heart of the Lord. Kaya, ang devotion niya kasi sa Father Jesus. Kasi nga, natutuwa siya sa mga payak na simple gestures. Kasi nahihirap, kapal na kasi, kaya ganun yung ginawa niya. Kasi nahihirapan yung mga kristyano sa buhay ng pananampalataya. Kasi ang goal naman talaga natin is maging banal sa paningin ng Diyos. Ang hirap, di ba?
Kaya in-encourage yung mga napapangalan niya na ay simple act of kindness, simple act of faith and love. It can touch the heart of the Lord. Kaya yun, napagin ka lang. Isa sa quotation na galing sa kanya, sabi niya, remember that nothing is small in the eyes of God. Do all that you do with Lord. Kaya ako naman dito ito kasi sabi din nung yun, our heritage, our response. Sabi ng mga bishop, ito na pala yung sabi ng mga bishop. At sabi ng mga bishop, the eye has no well to offer. We only have ourselves to share. Yung sabi ng mga bishop. And our heritage is our response. Yun yung sabi ng mga bishop. And kaya, naniniwala ako na hindi naman kailangan na sobrang grand news nung kailangan mo gawin para makapagdulot ng pagbabago sa lipunan. Sabi nga, di ba, nakakadismay yung nangyayari na nakikita yung papanood natin sa Pilipino. Hindi siya nakakatawa na kailangan pang kailangan pa natin yung experience yung iba't ibang mga sakuna para maipaalala sa atin ng Diyos na ninanakawan kayo mga Pilipino. Diba? And, earthquake naman. Diba? Nakakalungkot na yung mga structure na dapat sana protect sa tao, hindi dahilan pa ng pagkasira o pagkawala ng mga. And every little thing counts. So, something ganito. Yung ang simbahan magsalita, maging konsensya, maging boses ng mga tao is one simple act of kindness. Simple act of pagpapalaba na ang simbahan o Diyos, nakikita niyo yung kalirasan ng kanyang bahay. Yun siguro, kaya natin kami dyan sa labas simple act of protesting. Simpleng tanda at pagpapaalala sa tao ng ninanais ng Diyos para sa atin. Simpleng mga bagay, especially ngayon, na talagang kailangan natin. Kasi hindi lang naman yun yung corruption Pero napakagandang magsalita ngayon, napakagandang magpapalingin kasi kaya tanggapin ng tao. Kaya niyang tanggapin, nadadama na nila na apektado pa tayo. Yung kasi ang problema kaya kapag nakakadismaya na, nakakadismaya yung nangyari, at the same time, nakakatuwa din siya kasi namumulat yung tao. And to amplify that, kailangan magsalita ng simbahan. Kailangan maging konsensya ng sambayanan ng simbahan. Maging tinig ng Diyos sa kanyang bayan, yung simbahan. At sabi ko nga nakakatawa siya sa isang banda kasi napansin ko lang, ay kwento ka lang din. Kasi tuwing may post ng rally, ang daan nakaka-react, di ba? Ang daan nakaka-react. Pero yun, puro heart ang nakakatawa ng kita mo, di ba? Puro heart na Kuminsan kailangan pa natin maramdaman yung epekto bago tayo matauhan. At higit lalo ngayon, dapat maging tinig ng Diyos sa kanyang bayan, yung simbahan. Simpleng bagay. Simpleng paraan. Kaya sabi ka kahit kanina na bagay na, it can touch the heart of the Lord. Ayun lang po. Maraming salamat po. Nakakapos na tayo. Kaya ako pinagalan kasi baka umabot yung papel talaga. Parang hindi kaya na dumarating yung mga maraming salamat po. Thank you sa inyo. Salamat sa pagkakataon and
pinagmumulan ng kaisahan, pagkakaunawaan, at pagmamahal. Maraming salamat po sa pagkakataon ito na kami inyong pinipon. Nagmulaman sa iba't ibang mga simbahan, iba't ibang paniniwala, ngunit nagkakaisa sa pamamagitan. Dinadalangin namin ng Diyos na patuloy mo kami panahalan ng Banal na Espiritu upang kami ay maging paraan ng iyong malasakit, ng iyong pagmamahal sa iba. Idinadalangin namin ng Diyos na sa pamamagitan ng may impact ito ay naging paraan ito upang maging sa aming puso at damdamin upang yakapin ang isa't isa sa pamamagitan ng pagtanggap at pangunawa. Dinadalangin namin ng Diyos na patuloy namin mayakap ang buong daigdig sa pamamagitan ng pagmamahal mo, sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagmamahal ng mga simbahan na ito. Dinadalangin namin ng Diyos na maging mabisang paraan pag-uusap na ito upang higit na lumawi at magkaroon ng katotohanan sa aming panalangin ng iyong anak. Dinadalangin namin na pagpatubayan mo rin ng Diyos ang mga kapatid namin ito na maglalakbay pa sa iba't ibang sa kanilang lugar na kanilang pupuntahan. Dinadalangin ito ang Diyos na patuloy silang pagtubayan, ingatan at makakinawa sila ng ligtas sa kanilang pupuntahan ng may katiwasayan at kamalagayan. Dinadalangin ko rin ang Diyos na patuloy po patubayan ang mga bata natin ito, patuloy po silang bigyan ng karunungan upang higit nilang makilala at higit nilang may sa buhay at mayakap ang pananampalataya na nakaugnay sa pagmamahal sa iba. Ang natin, isama talaga namin sa pangalan ng Kristo